Hey guys, so I have a package. Nag-deliver ngayon. Kaya masyado akong excited. So, ang laman nun is neon bells. So, gagawa natin silang quick setup ngayon. Actually, temporary to kasi I'm supposed to be keeping them in a 8x8. Ito yung mail. So, giant HMPK ito. Neon imports. Wow, that's big. Ganyan kalaki yung male. Tapos female. Almost kasing laki din. Ito yung next breeding project natin. So, set up para sila na. So, every time na may bagong fish na dumating, bale, pinifilter out ko yung lumang tubig kasi syempre galing travel. Tapos, nilalagay ko sa Met Blue solution. Ito na yung mail. Wala. Mala. New friend. Friend yan. Ulitin. Sit ka lang. Big mail. Seems okay na. Actually, mga 30 seconds to 1 minute lang. Para makita nyo yung skin. Ang laki niya guys. As in, ayan o. Ito. Malaki ito guys. Female. Gusto na natin siya. Okay guys, laki niya. Para sa scale, ito yung kamay ko. Ito, gunting. Ayan siya. Halos kasi malaki niya yung gunting na to. Which is around 2 inches. Almost. Sobrang perfect yung size. Para sa me. By the way, same temp yun guys. Guys, so yun na nga. So after 1 day, may mga bubble nest na ako nakikita. Actually, nag-last na yan. Tapos, as you can see, yun natin yung female. Plump na yung kanyang, saan siya? Plump na yung tiyan niya. Tapos, intense na yung striping sa kanyang egg spot. Yan, plump na yan kasi binusog ko na sila ng 2 araw. Tapos yung male ay ready na. So yan, kita natin sila. Nag-set up ako dito ng kanilang breeding tank. So ito ay kumalalong 5, I think 5 gallons to. Tapos, heater sa 28 degrees. Tubig hanggang dito. Bale, 4 inches. So, konti pa. Tubig ni male yung lalagay natin. Tapos, mga talisay,
pinagbabaran to ng drift food guys, kaya ganyan yung kulay. Tapos halaman, mga floating plants. Sisasala nga natin yung male muna, tapos yung female afterwards. So yun. Medyo nahirapan ako kunin siya. Ayan. Medyo nahirapan ako kunin siya. Kasi every time na tinatry ko siyang kunin sa lukin, gamit na itong pinagputulan. Sobrang intense yan tumanon. Nakalimutan ko giant nga pala siya. Ayan. So, nag-acclimate na tayo. Okay na yung tubig dyan. Okay na din yung level. After nun, siya muna dito. Tapos, yung female, i-acclimate na rin natin. Yan guys. So, siya ay andun na sa gilid. Andito na siya for almost 2 hours. So, kukunin na natin si female. Mahirap din tuloyin kasi malaki din siya. Guys, so merong umorder sa atin na habang hinihintay natin ma-acclimate yung betas doon, gawin ko muna yung setup na ginawa sa akin. May umorder sa akin ng 6x6x8 na basic planted setup with beta na tayo import. So, ang setup, ang inclusion nun ay 3 kinds of plants. So, maglalagay ako ng Lucky Bamboo, ng Red Rubin, Amazon Sword, at saka oh my god, nakalimutan ko yun. I think Dwarf Sagittaria to. Nakalimutan ko lang. Tapos Lava Rock. Check natin if lulubog na yung drift food. Gusto ko sana lagyan ng drift food. May maliliit ako dito. So ayan. Previously gumagawa kami ng 4x6x8 kaso walang gavel or vacuum cleaner na kasya dun. So ang ginagawa ko lang ngayon sa 4x6x8 ay mga Lucky Bamboo at saka Lava Rock, konting pebbles, yun lang yung mga kayang linisin ng dirty base. So yun lang yung meron ako. Meron akong pang black sand na hinugasan ko na ng sobrang maraming beses. Tapos yung food, Lava Rock na maliliit, pebbles pang accent, tapos mga halaman. So yan, time-lapse natin habang hinihintay natin yung beta. So yan, pag may planted tank, syempre, dapat hindi ito mamadirect sa sun. Kung hindi, lalabog na. So yun, medyo clear siya. Kaya, madami nagpapagawa ng mga ganito. Lalo dati, last year. Kasi tinatamad sila matutugas ng sun. Sana mag-work in drift food. Tingnan natin. Actually, makakatulong din yung ganitong klaseng tubig. Guys, it worked. Lumapat ang ating drift food. Hey guys, pakawalan na natin siya. Actually, hindi pakawalan. Isalin. There she goes. Iwan lang natin sa bit yung ilaw.
para makita niya ng mabuti yung female. Kasi as you can see, nagbabubble nest na siya. And alam niya na yung pwesto agad. Kung makikita niya mabuti, may mga bubble nest na siya sa ilalim actually. Excited na talaga yan. Tapos, I've been feeding them 2 Bifex at Magna Daphnia these past days. So yan, 24 hours na after natin pakawalan yung female. Sini-chase pa rin yung female, pero overly protective na siya dito sa nest. Silipin natin kung meron ng eggs. Yun, positive na. At hindi siya masaya na sumisilip tayo. Kitang-kita. So, yun. Pero may mga eggs dito sa gilid. Di ko alam ba't di niya pinapasok. Nakita ko yung female. Medyo malaki na yung... Malaki pa rin siya niya, guys, eh. Pero, nagtatago na siya sa ilalim ng heater. Ayan siya. Naglabas siya. Hindi ko alam kung maglilay pa siya ng eggs. Ipaalisin ko na ba siya. Pero either way, ready na yung tubig na ulit. Kukunin ko na siya ngayon. Siguro kunin na muna natin siya ulit. Kasi medyo aggressive na yung male sa kanya. Kunin na natin to today at baka kung ano pa mangyayari sa kanya. Ayun, may eggs na dyan. Iilan lang actually, pero pwede na yan. And guys, so ayan, ito ay day 3. Day 4. So, nagsistart na silang ayun, as you can see, parang kung nakikita nyo, free swim. Actually, hindi pa. Kailangan pa rin sila ng assist. Kaso, ang weirdo dito sa male kasi, bigla siyang tinamad gumawa ng bubble nest. Kaya, may mga makikita kayo dyan na parang nag-float lang. Ayan, tulad nito. Isang weird, tinamad siyang gumawa ng bubble nest after makipag-break. So, ayun mga guys, dito ko na muna i-end tong video. As you can see, success naman po kahit konti lang spawning and may nahuhulog. Yan, gusto ko lang po ipakita kung paano mag-set up ng and yung process ng breeding. First time ko lang din po mag-keep ng isang giant, kaya possibly na mag-research pa ako, magtatanong sa breeders kung ano yung mga pwede pang gawin and ipakain para mas maging masigla. Yun lang guys, maraming salamat and happy keeping.